Mag-invest din kayo sa farm ka-trade. Marami namang murang lupa na pwede nyong gawing farm. Mas maganda yung mga lupa na may mga tanim na, kagaya nito, ang daming suha sa taas. Yan. So ito, nakapag-harvest na nga tayo. Ang tamis pa ng suhang ito, ang laki oh. Hinog na hinog na. Pangit yung ano niya, sumabit yan sa sanga dun sa taas eh. Para nakaano siya sa sanga, kaya nagkaroon siya ng ano, simulang maliit siya. So yung gagandahan kapag may farm kayo, pang stress reliever nyo kasi pag ano kayo sa trabaho, so may pahingahan kayo. Tapos advice ko lang din, kasi naranasan ko ring subok na subok ko yung pagpa-farm. Sa 4 na taon kaming nagpa-farming. Mag-ingat din kayo kasi pwede kayong malugi sa farming, na pwede kayong malugi ng malaki kapag nagkamali kayo. Una, kapag magbababoy kayo, mag-ingat kayo sa pag-alaga ng baboy, lalo na hindi sureball yung market sa inyo. Kasi yung feeds pamahal ng pamahal, tapos yung baboy biglang nagmumura, pwede kayong malugi, tapos gagastos kayo sa pagpagawa ng makulungan. So ito yung number 1 na iwasan nyo kapag magpa-farm kayo. Una, iwasan yung magpagawa ng magpagawa. Yung bili kayo ng bili ng materyales, walang tigil yung pagpagawa nyo, paggawa kayo ng paggawa ng kulungan ng baboy, yan, napakalaki ng gagastos sa inyo yan. So di nyo mamalayan, mas malaki pa yung ginastos nyo sa pagpagawa sa farm niyo kaysa sa bilhin niyo sa lupa. So yun yung isang dahilan na malaki ang maging malugi nyo. Tapos nadaanan namin yung bagyo dati, yung Odette, na natumba yung ginawa namin mga bahay ng itik, bahay ng baboy. So nasira lahat yon. So lugi na yon, hindi na mababalik yon. Yung pinakamaganda kapag gusto nyo farm, stress reliever, pampatanggal lang ng stress, yung may mga tanim na prutas, gaya nito, may suha dito, napakadaming mangga yan, pag nagbunga yung mangga yan. Tapos meron din ano dito, may ilog na malamig, pwedeng maligo dyan yan. Tapos ang daming manggang piko dito. Pag nagbunga yung manggang piko, napakadami, may Indian mango pa yan. Tapos may mga nyug din. Ayan, buko, makakain ka ng buko. Tapos meron ding mga puno ng langka. Ayan, mga bunga ng langka. Ayan, yung suha. Ayan, may suha rin dyan, oh. Marami pang langka doon. Marami pang mangga doon. So, base sa experience ko, mas magandang mag-farm. Huwag na kayong alam niyo yung magtatanim kayo ng magtatanim. Yung gagastos, magtatanim kayo ng 1 hektaryang kamatis o 1 hektaryang kalabasa, magtanim kayo ng magtanim, gagastos kayo ng gagastos nun, at malulugi kayo doon. Kasi subok ko na yan. Kasi yung pagtatanim kasi, kahit sakto pa yan sa finance, sakto pa sa abono, dahil meron kang kapital, so panahon yung kalaban mo. Meron kahit nga ano pag halimbawa pag tag-init, so malulugi ka kasi walang tubig. So kahit may tubig pa yung farm mo, di mo rin masasabing kikita ka na, kasi may sakit din yung mga mga tanim. Yung mga sweet corn, may sakit din yan. Yun, so mahal pa yung mga seedling, so mataas yung chance na malugi ka. At ang pinakamabigat dyan, kapag marami ka ng taong sinasahuran. So doon mahirapan ka na, mabibigatan ka na. Imbis na makapag-relax sa iyo ang farm, ma-stress ka tuloy. Kaya advice ko lang, ang itanim nyo, yung one time nyo lang paggagastusan. Yung mag-hire lang kayo ng tao na magtanim ng mga puno ng langka, puno ng rambutan, mga prutas. So isang taniman lang yon. Mga puno ng masasarap na prutas. Yun, mga kalamansi, ganoon, para mag-enjoy kayo pag may mga bunga katulad dito. Yun, sa isang taniman lang yun, isang gastusan lang. Tapos i-hire mo lang ulit sila kapag mag-aabono na. Ganun yung gagawin mo. Mag-hire ka lang ulit pag mag-harvest na. So pag mag-harvest ka na, kung mag-hire ka, may pambayad ka na, may pang-upa ka na. Okay, ganun yun ka-trade. So sa mga nagbabalak mag-farm, yung gawin nyo, yung mag-i-enjoy kayo at marirelax kayo. Gusto nyo mag-alaga ng baboy, mga ilang piraso lang.
Mga ilang piraso lang. Tapos manok, mga ilang piraso lang din yan. Huwag niyong damihan kasi pag marami, mas maraming tao yung sasahuran nyo. Mas malaki yung feeds na gagastusin ninyo. So doon na yung simula na